Sumasayaw ka ba talaga? Or nagpe-perform ka ba talaga ng gano'n? Hindi. Technically, ito yung pinakaunang recorded anything. Na sumasayaw, gumagano. Ay, sa video? Oo. Ay, di talaga ako sumasayaw. Oo. Paano ka napapayag? Paano ka napapayag? No choice. No choice. Oo. Pressure. Nahiya na ako sa director. Ayun. Ano tumatakbo sa utak mo nung sinushoot mo itong utak nito? Oo. Ito Pinoy pa rin eh. Ba't ako nagbabumble? Doon na lang ako dapat sa Magicero. Nung sinusulat mo ba ito, lumapit ka kay Margie. Margie, meron akong part. The Pod Network Entertainment. So yan, nakabalik tayo ulit dito sa stage. Oo nga. Ibig sabihin, meron naman tayong special guest. Meron tayong performers tonight. Siyempre. Anong date pa today? Ano bang January 28 ito, Happy Chinese New Year. Happy Oh, Chinese New Year! Bachoy! Ay, salamat. Kohe Bachoy! Year of the Snake. Uy, tingnan natin kung swerte ba ang Year of the Snake. Welcome to the Pulpals! Episode 775. Exclusive. On Spotify and YouTube. Ito na naman tayo. Naman. So, isang musical episode. Ito po ang inyong paboritong DJ para sa mga musical episode. Dito pa si DJ Martindero. Pasok mga suki. Sa loob ng donkey. Napatay. Ito na. Magulat. Yung nagsama na yun, nakabangga ng bata. Iba-iba tayo ngayon ng genre na kailangan ini-invite for the musical episode. Ito naman, kakabing genre. Ano? Ayusin mo po. Tangin na, kanyong ngongo. Nagulo, no? Oh, ikaw nga mag-DJ. Ikaw nga. Bon, tama din JB. Ayun, no? Ano Yun yung pagkakarinig din namin sa sinabi mo. Ayun yung maririnig mo habang naghahanap ka pa ng istasyon. Sa radyo. Backmasking. Eto, dahil Tuesday ito nilabas, eto po ang Lunes na naman by APOC featuring Margie. Sabado, Linggo, sulit na ba yan? Bangon na, ligo, Lunes na naman. Lunes na naman. Sa Linggo, makikipagsapalaran. Lunes na naman. Gagapangin mga araw hanggang malagpasan. Lunes na naman. Tatahakin ang kalbaryo tungo sa kawalan. Lunes na naman. Hey! Lunes na naman. Paglabas ng iyong tahanan, matindi na init ang araw ang iyong kalaban. Karagatan ng sasakyan ng kasabayan, kaya almusal mo ay kapal ng usok sa lansangan. Akyat sa overpass na bundok ang taas, balyahan sa sakayan, hanap sa lakas. Puno yung jeep, kaya sabit sa labas. Late ka na nga, tapos yung chopper magpapagas. Tayuan sa bus, di ka makakaiwas. Yung MRT, parang lata ng sardinas. Tatawiran, lahat kumakaripas. Sabay praning ka din sa snatcher na matikas. Halika po katungis, doon ako babad. Umaga pa lang, pagod na ko agad. Kinakalagkad ko ang sarili na sagad. Lunes pa lang, pero akin ang hangad. Yung Sabado, Linggo, sulit na ba yan? Bangon na, ligo, Lunes na naman. Lunes na naman. Sa Linggo, makikipagsapalaran. Lunes na naman. Gagapangin mga araw hanggang malagpasan. Lunes na naman. Tatahakin ang kalbaryo tungo sa kawalan. Lunes na naman. Hey! Lunes na naman. Classroom nakaupo nakakabagot. Pagsusulit na naman di ko alam ang sagot.
Bakit ba kasi ako nagpapapasok? Bayad tuition para pagalitan ng profa sa trabaho. Yung routine nakakaloko, walang bago. Paikot-ikot na ng todo, kaya ako sobrang umay na at yung boss ko ba't ang labo. Puro bunga nga pa yung loko para sa ano, sa bills na naman. Mag-break even sa gastos, kakasawa na yan. Para daw makabag sa sambayanan. Sa magandang ekonomiya, hindi ko maramdaman. Dali tayo matulis, gusto ko lang ng day off na sulit. Ngunit, bakit ang layo ng Lunes sa Biyernes pero walapit ang Biyernes sa Lunes? Pute! Sabado, Linggo, sulit na ba yan? Bangon na, ligo, Lunes na naman! Hey! Lunes na naman. Sa Linggo, makikipagsapalaran. Lunes na naman. Gagapangin mga araw hanggang malagpasan. Lunes na naman. Tatahakin ang kalbaryo tungo sa kawalan. Lunes na naman. Hey! Lunes na naman. Woo! Break it down, yeah. Ang Lunes ay para sa aking mga magulang, Kulang. kaasawa't mga anak, Anak. para di na magkakautang, Utang. para pagkain ay sapat, Sapat. para pampagawa ng bahay, Bahay. o sa renta di magkulang. Kulang. Sa negosyo aking pakay, Pakay. kasi ayoko mamasukan. Ang Lunes ay pangakong merong pag-asa, at ang Lunes ay pangakong bukas ay masagana. At ang Lunes ay para sa mga nangangarap, at ang Lunes ay para sa mga walang awat. At ang Lunes ay para sa gusto ng direksyon, at ang Lunes ay para sa buhay may intensyon. At ang Lunes ay para sa merong pamisyon, at ang Lunes ay para sa mga may ambisyon. Thank you. And that is Lunes na naman by APOC and Margie. Featuring Come join us Margie, here, yes. APOC and Margie. At yung Lunes na naman ay ang kanilang rendition ng sikat na kanta ni Imelda Papin. Hindi, iba yun. Hindi ba? Iba yun. Ba yun? Tanga, mamaya may kanta siya. Tuesday na naman. Uy, isang album kagad yun. Ayan, kasama na. Dito na sila, oh. Pinakaayong ba Lunes? Who hates Mondays? Siyempre nung nag-aaral ka pa, Lunes. Lunes. Pati pag nagtatrabaho ka, Lunes na naman. Lunes ng umaga, Oo. no? Pinaka-matraffic, pare. Hindi daw. Hindi, Tingnan mo. Sabing hindi. sinasabi ko sa inyo ito, di ba? Ayan ang misconception sa Lunes. Na traffic ang Lunes. Ang totoong traffic ay Martes. Tingnan mo, di ba hindi ka naniwala sa akin nun? Nung Oo. galing tayo dito sa Century Park, Sabi ko, nako, wag muna tayo umuwi kasi baka traffic. Sabi ni James, hindi. Pag Martes lang yun. Tapos, ang galing nga. di ba? Oh. Lunes, walang traffic, pauwi. Bakit nga pa? Kasi Lunes na naman. Hindi, ang ganda nga kasi akala mo pag sinabing Lunes na naman, Naka-bad trip. nakaka-bad Pag sa trip. traffic, Tsaka hindi, parang putol na yung weekend mo eh. Pero sa kanta nila, parang positive ang Lunes eh. Yun, yung purpose nun, yun. So parang, syempre, nagmula yun sa, yung feeling, common yun eh. Sinasabi na, pag Sunday night, Lunes na naman, empleyado ka. Yung feeling na yun, yung phrase na yun. So, doon nagsimula. Tapos, ayun nga, yung hassle ng biyahe. So, gusto kong maging descriptive yung talaga. commute, no? Yung commute, yung hassle, yung may snatcher, ganun. Pero yung nga sa third verse, positive sinabi mo kasi, para kanino ba yung Lunes mo? Yung para kanino ba? Kumakaya ka, para kanino ba? So reminder siya na Lunes na naman, wait lang, para kanino ba yung Lunes ko? Oo, may rason. Sa asawa ko, sa Yun anak yun ko, eh. para sa pangarap ko, yun yung gusto kong ipunto. Pambawi, no, sa Lunes. Kasi maraming na ayaw magtrabaho, pero minsan iniisip natin, teka, kaya nga di ba parang pag nung nag-a-apply ka pa, lagi mong sinasabi, hardworking ka. Tapos pag nung di ba, on time, Tama punctual. naman, pero wag Monday, sir. Tapos nung nakuha mo na yung trabaho, bigla kang nag-i-slack.
bigla ka nagiging tamad. So hindi mo na na-appreciate kung babalik ka ulit sa dati mong sinasabi, ba't ba ako nag-apply ng trabaho? Ba't ba ako nagaganito? Kasi nga maganda nga reminder 'yon. Kasi minsan talaga kaming factors kung bakit naasar ka sa Lunes nga. Yung commute alone, putya, yung pumila ka ng mahaba na naman para lang makasakay ng bus, makasakay ng jeep, makapasok sa MRT. Ang rami kasing factors kung bakit tatamarin kayo. Pero parang yung Lunes yung yung pinakamahabang oras na araw. kasi hindi bubunuin. Martes nga. Hindi. Kasi Lunes, aantayin mo yung Lunes kasi Biyernes. estudyante. Di ba So, pagka parang- nasa Lunes ka parang, shit, ang tagal naman nasa ng number 1 ka mag-weekend. ulit, step 1 ka Estudyante naman ulit. yung pinakamalakas makapagpa-traffic pag may pasok sila. Putang ina. Kasalanan nyo Mahirap pala ako. eh. Totoo, dapat wag na natin. Kaya sa inyo natanggal yung security guard. Newsfeed! Yun yan. tapos na. Ay, kailan ba ito lalabas? Tuesday. Ay, pwede pala. Sabi sa inyo, Martes Hindi, talaga. Pwede pala nating pag-usapan yun Ngayon, kailan ba lalabas to? Tuesday. Itong Tuesday na. January. 28. Tama, Joma J. January 28. So, Okay, pahabol ko lang pag Lunes, mahina kita ng bugaw. Bakit? Thank you, Labasan ng mga namumuta Biyernes Lunes. Mahina na naman ang kumukuha ng puta. Oh, shit. Tayo na ganun. Di mas mura ang puta pag Lunes. Oo. Yan. Merong Pero- Monday price Monday discount. Itong Lunes na naman is a song na iba sa karaniwang ginagawa mo. Tama? Yung musically, yon sa hindi nakakaalam. Hindi naman siya common knowledge. Ako nagpo-produce lahat ng music ko. So, kung ano yung narinig yung tugtog, ako na yung gumawa nun. So, to answer your question. Dung. So talagang binubuo mo siya from ground up? Lahat, scratch, yung piano, lahat, yun. So, talaga, may background naman ako as a musician talaga. Yun, I Pucha, play siya ang piano. Prince ng Pinas, pare. Siya lahat. Para siyang si Prince. Siya lahat Hindi, siya Prince. lahat. Ayun, tapos record. Ako nagre-record sa sarili ko, ako nagmi-mix master sa sarili ko, ako lahat, man. So, yun, to answer your question, yung kakaiba kasi first time ko gumawa ng jazzy. Na traditional na, hindi yung may na mix with hip-hop, na may hard drums. Hindi. Ginawa ko to ng traditional Kaya na. iba yung vibe eh. Talaga mapapaganong swing, ka rin eh. may diba? swing. Syncopado. Pati nga yung music video Jazz, may dance. Sumasayaw din ng jazz. Shoutout kay Tala, Diego, nag-direct nun. Yun, kasi yun din yung vision ko sa kanta na, taliwas tayo sa common na music video. Lalo na sa rap. Yung maraming bitches and hoes, may kotse, may mga... Hindi, gawin natin teatro, gawin natin musical yung music video. So, para sa akin, na-pull off, naramdaman ko na, parang Broadway yung dating nito. Ang ganda. Na-pull off. Very colorful. Bakit ganun ang pa-teatro? May background ka ba sa theater? Ay, wala naman. Kung baga, yung na-produce ko yung kanta, iniisipan ko siya ng music video, yung nag-rehistro sa utak ko na pang ganun siya na visually yun yung nag-rehistro sa Na-imagine mo utak sa ko. kanya. Makulay, may sayaw. Ang ganda nga eh. Pati nga si Margie, ang ganda dun ng parang veterano na rin ng musikero saka yung pag-arte eh. Matagal ka na ba? Sumasayaw ka ba talaga? Or nagpe-perform ka ba talaga ng gano'n? Hindi. Technically, ito yung pinakaunang recorded anything ko. Yeah. Na sumasayaw, gumagano Ay, dun sa ganon? video? Oo, sa Ay, hindi video. talaga ako sumasayaw. Oo, paano ka napapayag? Paano ka napapayag? No choice. No choice. Oo, pressure. Nahiya na ako sa director. Ayun. Ano tumatakbo sa utak mo nung sinushoot mo to, putang inan tong... Oo. Pato Pinoy pre Ba't ako nagbabumble? Doon na lang ako dapat sa Magicero. Putang ina. Nung sinusulat mo ba ito, lumapit ka kay Margie. Margie, meron akong part for you sa song. Sinusulat ko siya, tapos sinulat ko yung chorus. Siyempre, kailangan ko ng babae dito. Andun na sa kama. Natanga nga. Joke lang. Pero somehow ganun na, hindi, yung texture din ng voice niya, pang ganun eh.
Ayoko rin ng usual hip-hop na yung biritan na, alam mo yun, na gusto ko na maangkop din sa jazz na music. Paano mo na-discover na, uy, kumakanta ka ba? Kumakanta ka pala? Sa CR. Malamang kumakanta Oo, siya. pwede, di ba? Lunes na naman. Kantahin mo nga to. Kumakatok siya, no? March, kung may kumakanta sa loob. Ganda, ah. Ay, nakasama natin si Rap dun sa linya-linya. Tapos, parang first time ko siya na makita mag-perform na may banda. So, paano mo na-convince yung mga kasama mo? Binuo mo na ba siya? O parang ano yung mga pinagkaiba din niya kasi minsan parang -1 lang yung pine-prepare nyo. Pero ngayon nagbanda ka. Ayun, so ayun nga, bagong experience yun para sa akin. Kasi yung banda na kasama ko sa linya-linya, sila din na sa music video. Ayun. Sila din yung nasa music video. Yung kahit extra sila, actual musician sila. Yung nagbe-bass talaga, yung nagda-drums talaga, etc. So, ayun, doon na nagkayayaan. Kasi nung music video, pinapractice talaga namin siya. Kahit music video siya, hindi naman marinig yung live na performance. Pinractice namin yung kanta sa bar, sa Medyo Bar. Yun, shoutouts. Ayun. So, parang doon nag-spark na, what if gawin natin to sa ganitong kanta, sa ganyang kanta. So, doon na namulaklak. Kumbaga yung idea na magbanda. At ayun nga, fulfilling bilang isang musikero, lalo na sa isang MC, rapper, na bihira yun sa rap. Yun. Totoo. Yun, bihira yun sa rap. Totoo. Ay, Bukod sa... sige, ikaw. Okay. curious lang ako. Nung napanood ko kayo sa linya-linya, ilang hours kayo na studio time bago kayo sumalang sa stage para gumanda yung tunog? Studio time. Kumbaga nagre-rehearse kami throughout the month eh. Yun, may isang araw pa nga, bumabagyo pa nga tayo, di ba? Yun, tapos nasa studio, rehearsal studio, pa-practice kami nung set namin for linya. Pinagandahan talaga namin ng matindihan. Pero syempre, ayun, I wanna create an impression. Palagi naman, yun, all out naman ako palagi sa performance. Kahit maliit, kahit isa lang yung nanonood sa akin, bibigyan kita, man. So, ano mo yun? That came out wrong. That came out wrong. Makinig ka, gago ka. Mag-isa nga lang ako dito, ha. Pero bibigyan kita. Bibigyan niya talaga ako. Sana kiss. Kaya ko ba mag-isa yan? Yung Ito, may tanong na ako dun sa kasi sabi niya yung bihira nga makita sa isang MC or rapper. Also, this type of music, di ba? So, gaano kahirap yung transition naman from being known as a battle rapper, a rapper, and then doing something jazzy? Meron bang criticism or ano? Kasi, pinerform ko siya sa ba yun? High Minds on Air. Tapos ayun, so parang, paano ko ba siya? Parang Tiny Desk. Yun, somehow. Yun, so parang nag-post ko ng clip, ang daming kritisismo. Like, as we speak, nasa 1.3 million for the wrong reasons. Ayun, dahil sa kritisismo na hindi yan hip-hop, mga ganun. Bobo pala kayo eh. Saan ba nanggaling hip-hop? Sa jazz, sa reggae. Yun yung roots niyan. Yun yung number one. Sabihin mo sa kanila. Ayan. Tanga pala kayo. Di nyo alam yung saan nanggaling tong kultura na to eh. Hindi pa. Masagot sila. Sabi, hindi, Android pa rin. Android! Android number one. Bakit totoo lang? Gamol pa rin kami. Hindi ba ang stand-up ay may echo rin? Kaka-Android natin eh. Ang podcast, walang echo. Di ba, ang stand-up comedy ay galing din sa isang jazz. Di ba? Parang ganun. Talaga, di ko. Yung stand-up naman is yung host, which is the MC, or usually yung owner ng club, will go up on stage, talk to the audience. Siyempre, pag-uusap nila, kausapin yung regular, and then talk about yung current events, may konting patawa, and then introduce the band. Parang ganun. Parang ganun yung... Actually, MCing ganun din nung simula eh. So, hip-hop, nagsimula ng 70s sa Bronx, New York. Ang hari talaga sa stage, DJs. Yun ang founders ng hip-hop, DJs. Ang MC, yun, nagpapahype. Yun, habang tutugtog ng DJ, ng mga gusto ng mga tao, sayawan, put your hands up in there like you just don't care. Yun lang yung role nila hanggang nag-evolve lang into this.
na art form na siya, poetry and all of that shit. Ang Bronx ba ng Pilipinas ay Donggalo? Kaya mo. Trigger yan Sumagot. Mga trivia mo, mga paki-fact check nga. Ang hirap tuloy. Tapsilog Capital, like Donggalo eh. Sasakay kami ng kabyas na. Naapektuhan ka ba dun sa mga kritisismo? How did, Emotionally hindi. Yung nga, sabi ko nga kanina, dumating na sa point na, siguro bago pa ako, masaktan ako. Pero dumating sa, 20 years na ako, men. Yung first gig ko, 2004. Yun, so, 20 years na ako. So, dumating sa point na matagas lang dibdib ko sa ganun. Hassle pa rin in a way na may nadadamay or may nasasway yung mga inosente na bystanders lang na hindi pa familiar sa akin. Si Apok, ganyan, without you checking my shit out first. So, yun lang yung hassle. Pero emotionally, it doesn't affect me, man. So, kumbaga, lagi kong mindset sa mga ganyan, sa mga haters, in general din naman, di naman totoong mundo yung internet, man. Alam mo yun? Ibaba ko lang phone ko, wala ka na eh. Di ba? So, alam mo yun? So, gano'n ko siya iniisip. Di ba? Ang daming hate. May nag-message sa akin. May nag-PM sa akin. So, yun lang. Di naman totoong mundo yan eh. Di ba? Dito ako nabubuhay, man. Sa Cool Pals. Dito. Di ba? Yun. So, yung 20 years mo, kasama doon yung nung high school ka pa, nung ang pangalan mo pa ay Apocryphal. Hindi niya ma-pronounce. Research ka lang, Apok. Dito yung tagasabi namin ng mga mahihirap na words. Yeah, sabihin mo. Pangalan niya dati ay... Teka lang. Wala siyang mic. Baka may mic. Andiyan ba yung ating technical difficulty? Mike Tesolero, Roger. Ayan, Ang technical difficult team ay ginawa. Ayan, sige. Dahil sa kami ng technical difficulties namin, inaccept na lang namin siya na nag-e-exist. So, technical difficult team. Yan, okay. Roger, anong full name niya? Ito, ang dating full name niya ay Apocryphal Warrior. Anong ako Anong kupal? warrior? Kupal to. Bahala na nga kayo. Hindi ito, Apocryphal. Ang hirap eh. Sige, basahin mo. Tatahimik kami. Walang maingay ha. Walang maingay. Apocryphal Warrior. Apocryphal. Yan. Ano yun? Yun. So, hango siya sa mga apocryphal books. Hango siya sa mga books. Apocalypse. Hindi. Yun yung mga books na hindi naisama sa Biblia. Maraming books. Hindi, totoo. Marami nga. Hindi, maraming mga book of... Mary Magdalene. Meron actually. Na natagpuan niya sa... Ayun yung mga tinatawag na Dead Sea Scrolls. Yun yung mga... Ayun. So... ayun. So marami. Kasi nabuo yung Bible na pinagmitingan lang ng mga heads of the church. Ganun. King James ba? King James. Nakalimutan ko na eh. Pero yun, nag-decide sila ano yung masasama dun. So maraming supposedly kasama na books sa actual Bible nowadays. Ngayon, yun yung pangalan ko kasi parang feel ko it describes me as who I am as an MC. Hanggang ngayon actually. Kasi yun yung authentic naman siya. Yun, authentic naman siya. Pero rejected ng karamihan. So that's how I feel about myself. Hanggang ngayon, ganun yung feeling ko eh. Yun yung feeling ko nagsisimula ako. Kasi yung lyricism ko ganun eh. Hindi naman ako sumabay sa uso, hindi naman ako yung pop shit, hindi naman ako yung, ano mo yun, kung naman flashy, whatever, drug music. Hindi eh. Gusto ko yung poetry talaga. Gusto ko yung pinag-uusapan, ano yung nangyayari sa buhay ko. Ayun, so, noon hanggang ngayon, ganun, applicable pa rin yung apocryphal para sa akin. Dahil ngayon, ayun nga, yun, daming buha pa. Lunes na naman, napaka-positibo na ayaw nyo pa rin. Ano mo yun? Di ba? Rejected pa rin. So, ng mga tao. There's no pleasing. Diba? Hindi mo alam yung gusto din eh. Yun. So, kaya apocryphal, tapos tinaglang warrior. Kasi, syempre, laban tayo, men. Palag-palag lang. Yun. Pero sa kabila naman ng mga bashers na ganyan, I'm sure meron ka namang mga may trip dyan sa music mo, di ba? For sure naman. Yun. So, yun yung sobrang
Sana naman, kasi 137,000 followers sa FB. oo. Ano lahat yun, basher? Gusto ko lang malaman kung kilala niyo ba yun as a community? May community ba around you na nagsusupport? Meron naman. Ayun, gumawa ko like, yun. Kasi, ayun nga, ang daming bashers. Kasi, ayun, sa 137 yan, may bashers yan, man. For show. Yun. So, gumawa ko ng maliit na group na private lang para sa mga solid followers. Ayun, so Excommunicado, shoutout sa inyo. Yun yung pangalan ng grupo. Ayun, shoutout. May isa ba rito? Ayun, kasama yan. Kasama si Jomar. O nga pala, kasama si Jomar. So, exclusive lang. So, alam ko yung kung authentic ka na fan eh. Yun, commonly, magko-quote yan ng line ko, magko-quote yan ng kanta ko, magkukwento yan paano nag-impact yung kanta ko sa buhay niya. Ang daming crazy na mga story na nakakataba na. Pwede ka bang mag-share ng Pinahinggan ko yung Lunes na naman eh. Pero Sunday pa lang. Hindi, siguro on top of my head, lagi ko naalala yung nag-gig kami 2-3 years ago sa Bicol. Tapos food park siya. Ayun. Tapos tumugtog kami. Uprising na tour. Tapos yung owner ng food park, ayun, ang daming binibigay sa akin ng mga pagkain. Ganun, mga crabs and all of that shit. Tapos pagkatapos ng gig, ayun, usap kami, yun, small talk, tapos pasalamat siya sa kanta ko na Piyesa ng Makina. Ayun, Piyesa ng Makina, bakit? Paano nag-impact sa kanya yung Piyesa ng Makina? Nag-resign siya sa trabaho niya. Yun, tapos nagsimula siya sa squidball, ng street foods, and all of that. Yun, hanggang lumaki, siya ay may-ari ng food park. Yun. So yun yung mabalik na, kaya alam ko na solid yung fan pag may mga ganong kwento. Kasi alam ko yung peke na, oy, idol, tas wala kang makot na kahit ano. Para sa akin, idol. Kasi nakita mo lang ako sa flip top, that's it. Yun, yung mundo ko, I'm a musician first eh. Yun, secondary yung battle para sa akin. Ayun, kasi yun nga, sabi ko nga 2004, kailan mo nangyari flip top? 2010. Ito first love ko eh. Yun, so ayun, yun yung isa. Pero marami pa yun, man. Yun, pero food park din. Puro food park. Kami, no? Tsaka puro crabs. Ini-invite si APOC sa Food Park Association. Christmas party. Ay, expect mo. Dati po akong bindor, pero nung Salamat kay APOC. Hindi na ako tuhog-tuhog ngayon. Ang dami. Kaya mo na expect magtayo na. Hindi naman Bicol yun. Hindi naman exit ng Bicol yun. Pwede ba nating marinig? Baka, syempre, gusto rin natin Nakapila ba yan? Nakapila ba yung... Ay, hindi. Pwede ba Narito po ang food park na naman. Pwede ba ng isang linya from Piyesa ng Makina? Hindi, ayun. For context, ayun. So, ayun dahil ko kanina naman nag-react. Kasi, siya, kumbaga nilatag ko yung design ng buhay natin. Parang paano tayo nag-groom from as children. Paano tayo ginagroom para lang maging Piyesa ng Makina. In a sense na part tayo ng isang malaking makina na trabahador ka. Yun. So, kumbaga, I just showed people to look at the whole thing from a bird's eye view. Alam mo yun? Kasi pag immerse ka doon sa sistema, di mo alam. Kumbaga yung mga animals sa zoo, di na alam na nakakulong sila eh. Alam nila, free sila. Yun. So, yun yung sense no na Piyesa ng Makina. Piyesa ka lang, man. Piyesa ka lang ng buong makina na to. Ang mga vlogger, hindi pare. Puta, lahat sila CEO. Putang ina. Piyesa CEO ako. Piyesa lang din sila ng makina ng internet. Di ba? Tama. Pero CEO. Aktivista ka ba, APOC? Hindi. Yun. Yun din eh. Yun yung common misconception or tingin sa akin dahil, hindi man, ito na yung gusto. Ito na yung na-observe ko sa paligid ko. Mabuti sinabi mo yan kasi kami dito ay BBM! BBM! Naku, meron na namang Piyesa mo kami ng makina, Mr. Oy, baka may maniwala na naman. Nag-comment na naman.
Huwag ka mag-alala, di kami nagpapabayad. Ginagawa namin to ng libre. Si BBM po ay si Billy Boy Magnayi. Ina naman, bobo. Bobo nga eh. BBM, bobo mo. Bobo mo. Bigyan mo ng context. Baka hindi nila alam. May kasi, sabi na may nag-comment dun sa mismo, yung episode natin, yung Marilag. Na, ayaw mo rin kayo dyan. Napanood ko kasi. Nag-comment siya, sabi niya, okay naman yung podcast, pero nung nasa kalagitnaan na, ay BBM pala sila, so hindi ko na tinuloy. First time daw niya kasi makinig. First Yan time yung nga talaga. yung habang nakasakay sa tren, tapos, si Marcos pala ng pagkawan nito, ayoko na. Anong para tanga? Antayin mo yung bumaba sa stasyon. Anong character mo sa Flip Top naman? Kasi ngayon, nilalabas mo yung pagka-artistic mo eh. Doon ba may kailangan kang i-hold back sa pagiging artistic mo sa battle? Hindi. Malaya lang ako. Yun. Kasi, yun nga, baka yung Classic ibang... pa rin. Papaluin niya ng piano. Pag, may iba kasi na, ayun, kailangan may uphold na image o kung naman, truthfully, hindi na ako mag-name drop, di ba? Kung may mga gano'n, kailangan ganitong image ko. Hindi ako, wala akong pakialam, men. Kung ano yung pinapakita ko, yun lang ako. Kasi by the end of the day, pag behind closed doors, di ba? Kung sino niloko ko, sarili ko lang din, di ba? Kung pepekein ko, yung imahe ko na hindi naman talaga ako. So kung ano yung nakikita niyo sa stage, yun talaga ako, men. Kita mo, Rems, siya isang proud na fur dad. Tignan mo nga. Per parent siya. Shoutout to si Peanut. Pinaraw sa'yo. Wow, hi Peanut. Ito lang ito. Parent ka ba, Rems? Dog owner. Ayaw pa rin. Malapit na yan. This year, wala tayong gagawin kundi convince siya na per parent siya. Kasi nga, meron siya ina-uphold na image. At itong image na ito ay well-known sa rap world. Di ba sinasabi mo kanina, rap, Epok, na nakikita mo na si Ryan Rems. Anong year to na nakikita mo siya? May salwal ba siya nito? Actually, yun din yung going back sa pangalan ko, Apocryphal War. Ang haba, di ba? Ang haba, weirdo. Ano mo nga daw sino? Sino? Si Apocryphal Warrior, sinong kaano-ano niya? Kaano mo si Ultimate Warrior? Apelido pala yun. Baka tsuhin mo yun, ha? Third cousin. Totoo ba na sumabog yung muscle niya? Pero yun nga, ayun, yung going back kay Rems, dahil kasama niya, mga tropa niya, yung isa sa mga sobrang hinangaan ko, Pamilya Timagi ba? Na, ayun, doon din nagsimula na, kailangan astig yung pangalan ko. Kasi ano yung pangalan nila, Rems? Mga 8 Messenger. 8 Messenger! Ayun pa si Young Galaxy, shoutouts, Lord Poseidon. Sino ba? Yung pangalan ni Lito. Nalimutan ko pero basta Litong Kalbo lang tao ko sa Body boy! Litong Kalbo! Litong Kalbo! Ayun, Litong Kalbo. Pamilya ni Bagi Papa yun, ha? Si Litong Kalbo. So yun, yung mga super idol yun na yung ganong lyricism, ang lalalim, ang tatalas. So yung bata kami ng grupo, kailangan astig din yung mga pangalan natin. Yun, yung kagrupo ko, Malakay the Artisan. Tapos ako, tangina, Apocryphal Warrior, bitches. So yun, doon ang galing yun. So, ayun, so yung first, yung... Nag-effort ka pa. Litong Kalbo ka rin lang pala. Litong Kalbo. Ayun, si Rems, nakikita ko na sa music videos ng Pamilyang Dimage ba? Ayun, may mga skits siya doon. Yung nga, yung pinagpapalo niya yung PD, yung mga gano'n. Ayun, si Lito, Baldy Boy, ginagano niya. Ayun, so, not just that, sa gigs din kasama. So, sumasayaw sa stage. Pwede mo ba kami sample na sayo? Pwede ka ba magsayaw sa next song ni Pop? Bakit? Let's make rap history. Gusto nyo ba? Let's make rap history. Yes! Makikita natin. Excommunicado. Yan, sakto! Sakto yung kanta, Rems. Pagbigyan mo naman kami. Wala akong langis eh. X-rated. Narito po, si Apok. Para sa Excommunicado. Palakpakan naman kung gusto yung makitang sumayaw din si Ryan Rems sa tabi niya. Oo. Sana mahika pa yan, ha? Pag may nagbigay daw 1,000.
Puta, lahat na, no? Kibot, sayaw. Saka Ventolin, kasi may hika eh. Hindi, pero sumasayaw ka nga nun. Tapos wala kami makita sa'yo. Ang hirap maniwala. Paano yun? Anong sayaw mo nun, Rems? Pwede mo pakita? Hindi, sinabi lang ni DJ RB noon, parang gusto ko na concept na nagra-rap kami tapos may machong sumasayaw. Kasi may dala naman ako langis noon. So, pinagbigyan ko siya. So, kailangan ng langis para magsayaw ka. Kapit ni Rems ha, may lagi siyang may dalang langis. Call boy ka ba? Siyempre, inspired ako ng idol ni James, si Alan Paule. Andiyan na. Ready na si Epok. Ayaw sumayaw. Sayang. Narito ang ex-comunicado. Tara. Epok. Gusto niyo kong itaboy sapagkat diba ang aking timpla? Gusto niyo kong i-chopera pagkat diba ang aking bira? Paano mo naisip na kahinaan na maging iba? Kung kakaiba ang maging iba, kakaiba ang maging iba. Tara! Ex-comunicado! 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 Ex-comunicado ang maging iba. Tunay na kapangyarihan. Ako'y adik sa pagsulat ng awit. Alam lahat na fanatic na kalidad ko ay matikwa lang atis pero pumapatay ng walang malasakit ang mga atis sa paggamit ng lapis mala John Wick rap. Bomba po traffic, kaya sumabay na walang sabi. Toob na kabaong daw, sobrang classic. Di maluluma ang bawat topic. Battle tactics ay mapanganib. Suntok at anggulo ay malamani. Sa sobrang graphic, lahat nagpanik. Panana trip na nakaasik. Pero last trip, patrato sa akin ay parang black sheep. Tanong nyo bakit wala akong topics at bakit lagi ikay malalim? Simpleng sagot nyo, ako ay dagat, kayo ay batis. Kaya hanggang ngayon di nyo ko makita na para bang Atlantis. Gusto nyo kong itaboy sapagkat diba ang aking timpla? Gusto nyo kong i-chopera pagkat diba ang aking bira? Paano mo naisip na kahinaan na maging iba? Kung kakaiba ang maging iba, kakaiba ang maging iba. Ha! Ex-comunicado! 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 Ang maging iba ay tunay na kapangyarihan. Ex-comunicado! 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 Ang maging iba ay tunay na kapangyarihan. Ang bars of folk, unorthodox, ganyan na binabasagin di trendy. Mga medley, kaya X kasama saan di mo trito, kasi weirdo, aking estilo. At nilalahat, di inamin mo na rin, di pangkaraniwan aking pagrarap. Ano tatatakuha ang atang katas ko, mga truck, bala sa kamagadya. Sa mga nagaganap ay talagang sagasawak. Ba't aabang sa paandar ng lahat na parabang karaban? Wala namang alamat na di na mumukutangi ang ambag. Hanggang dyan ka lang, taga-sapa ka lang ng agos ng iba, habang ako taga-sisit na nakaragatan. Kasi malamang madaling sumupa sa kalsada ng ibang nilalang, pero di mo kaya magsemento ng sarili mong daan. Gusto nyo kong itaboy sapagkat diba ang aking timpla? Gusto nyo kong i-chopera pagkat diba ang aking bira? Paano mo naisip na kahinaan ang maging iba? Kung kakaiba ang maging iba, kakaiba ang maging iba. Tara! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Ang maging iba ay tunay na kapangyarihan. Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Say! Ex-comunicado! Ang maging iba ay tunay na kapangyarihan. Switch! Woo! Ex-comunicado! 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 Ang maging iba ay tunay na kapangyarihan. Sa mga abnormal ng utak, sa mga weirdo itsura, mga tinapos sa gubat, binansaga na basura. Bago pumunta kayo luha, dapat isipin muna. Mga henyo sa kasaysayan ay mga tinakwil di sa una. Mga ideya ni Einstein na Tesla, Macy, Siluka, Picasso at Plato. Sa umpisa wala na kasikmura, kaya naman walang duda, ganito talaga ang ruta na mahulma ang mga bastol na susundan na marami mga tuba.
Lahat ng tagalabas ay malawang kamalayan, pagkat di kami nakakahoon sa palututunan ng mamamayan. Habang ang mga tagaloob ay mga padera na tatanaw yan, at lahat ng tagalabas ay walang balakid sa namamatahan na tulang ekskomunikado. Nagkamali ka sa akin na pagsukat, nagkasugat mas sa pagtulak mo sa akin sa burak. Tulo ko ng mulat at tunang sulyak, nabuklat na potensyal na tatago sa mga ulat. Kaya ba't ako tutulad kung puwersa ang walang katulad? Ha! Gusto niyo kong itaboy sapagkat iba ang aking timpla. Gusto nyo kong itsapwera pagkat iba ang aking bira? Paano mo naisip na kahinaan ang maging iba? Kung kakaiba ang maging iba, kakaiba ang maging iba. Thank you. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever, really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Wow! Apoy! Apoy! Inapuyan! Inapuyan tayo ni Apok! Hindi kinakanta si Roger ng nanay mo nung maliit ka pa. Kamanik ka na. Pero ikaw, Roger, fan ka talaga ni Apok, di ba? Favorite ko yung taong Misayas, men. Ayan. Taong Bisaya. Taong Misayas. Walang biro ito si Roger. Excited siya na guest si Apok kasi talagang fan siya ni Apok. Iba yung iba men yung taong Misayas kasi given na religious country tayo, di ba? Tapos may ganun kang Ngayon ko lang naman. Taong Misayad. Taong Misayas. Taong Misaya. O ano yun? Yun yung paborito mong kanta niya. Parang parang ang binabangga niyang idea yung si Jesus, tao lang din naman na parang gano'n, di ba? So, parang yun yung inaano niya. Explain mo. The views and opinions of Roger. Kamanik ka na. Tangina, in-explain mo yung kanta dun sa sumulat. Anong kagaguhan daw? So, yung anong kanta? Taong Bisaya? Taong Bisaya. First time bang may nag-explain sa yung ngongo ng kanta mo? First time, man. Refreshing. Kamanik ka na. Hindi, joke lang. Yung Taong Messiah is about storya ni... Humanizing Jesus ba ito? Explaining na tao lang di si Jesus. Parang gano'n. Andito na Sabi mo siya yung kiss Yun. So, ano siya? Taong Mesiyas. Yun yung pangalan ng kanta. Mali pala ako. All this Hindi time. mo lalaki na, Rick. Close enough Mesiyas, yun din yun. Ayun, so ma-questions ko about religion. Ayun, yun siya. Kaya gusto niya kasi baka, ayun, so siguro baka you feel the same way, you ask the same things I'm asking about sa kanta. So ayun, so bilang curious, kasi ayun, mahilig ako mag-aral, man. So ayun, yung religion, pinag-aralan ko, history, kung ano pinag-aralan ko. Parang kanina, nanonood ako ng docu about astronomy. Yun, mahilig ako sa mga ganong shit, man. So, ayun. Atheist ka ba? Atheist. Ayun, hindi ko alam kasi ako yung tipo na ayokong mag-put ng label sa sarili ko. Kaya ayun nga, ayokong nilabel ako na hardcore MC. Ayokong nilabel ako na atheist. Nire-represent ako lang kung ano yung naiisip ko. Alam mo yun? So, I don't wanna put labels on myself na conscious rapper. Hindi. Ito lang yung trip kong gawin. So, may mga ganong kasang shit na hindi ko lang feel. Hindi mo na sinasabi, ako yung pinakamalig pa sa mag-rap. Ako pinaka-demonyo sa rap. Ano yung sinasabi? Dahan-dahan. Ako pinaka-demonyo sa rap. Ako pinaka-demonyo. Sinasabi mo ba yun? Ikaw ang pinaka-demonyo sa battle. Accountable na battle. Roger, nagki-keyboards ka, tinutugtog mo yung mga kanta niya. Kumanik ka na. Nagki-keyboards talaga yun, Pero pareho kayong galing choir, di ba?
Yun lang yung similarities nila. So, nag-choir ka? Oh, yun. May formal training. Ayun nga, sa musician first. Kasi may formal training ako nung bata ako. Na piano lesson sa Yamaha Music School. Singing tsaka piano. Catholic school din sa Lourdes, Manda. Ayun. Tapos, ayun din. Yamaha Music School ng piano. Tapos hindi, lahat talaga ng arts. Kaya ako yung weirdo sa pamilya. Ako lang yung ganito eh. Maski may acting workshop din ako sa ABS-CBN. Ganun, man. Star Magic? Hindi, wala pang Star Magic ata nun eh. Parang umiiyak ka din nung parang kay OG Diaz. Excommunicado! Mas galit pa! Oh. 1999 yun na ABS-CBN Summer Camp na 11 anyos ka nun, ganon? Ano ba? 12? 13? Ganon. Tapos, hindi, more formal acting theater talaga. Naalala ko, Wizard of Oz yung inaano namin. Uy, bigat ha. Sino ka ron? Nakalimutan ko na eh. Kasi isa yun sa tatlo. Baka si Tin Man ata, nakalimutan ko na. Tin Man, nakalimutan ko. Pero yun talaga nasa arts talaga ako ever since. Kaya parang, ayun nga, parang kilala sa akin battle rapper. Hindi, chong, ang lalim ng history ko. Kailan namulat yung kasi ako, din ako galing choir. Putang ina haya. Sample naman na, excommunicado! Si Roger sa choir, siya lang yung may X minor eh. Ano yung tanong mo? X minor. Gusto ko lang malaman kasi nagaling ako na ang brought up bring up ako sa na bring up? Ba tama ba yung sinasabi ko? You were brought up. Upbringing. Dito yung Na-upbringing ako. Na-upbringing. Ang upbringing ko, Catholic talaga. Catholic na, basta every Sunday ka magsimba, hanggang sa nag-commentator ako, nag-choir. Pero napasok ako sa stand-up comedy, biglang na-open yung isip ko. Kamalayan. Sa mga bagay-bagay. Kasi parang nung hindi pa ako nag-stand-up comedy na, Akala mo yun lang yung mundo. Sarado ako eh. No? Parang Jesus. Parang Bernardo? Si Jesus. Sabi Jesus. Pero napakalapit ng logic na yun ah. Jesus. May tao talaga. Tapos, nung napasok ako dun sa arts, na parang lahat na ng bagay kine-question ko. Bakit dalawa yung pangalan niya? Si Jesus. Ikaw, parang, kailan ka namulat na doon sa mga bagay na yun din, arts man. So, kumbaga, ang lawa kasi. So, ayun din, Catholic school, Catholic family. Tapos, ayun na, if you wanna label me an atheist, go. Ayun, kasi by definition, di ako naniniwala. Ayun, so, pero, ayun nga, dahil lumawak, ang dami kong napapakinggan ng artist, ang dami perspective, ang dami backgrounds, historical backgrounds, saan lang galing, from, ayun nga, Pamilya D, or Immortal Technique, or whoever, and sobrang lawak ng mundo ng arts. Ayun, di lang music, man. So, ang dami kong besides the fact na mahilig talaga mag-aral ng kung ano-ano, so ang dami kong nandidiscover na kaya ako nako-question mga bagay-bagay. Ang daming inconsistencies sa history. Ang daming inconsistencies dito. Things that doesn't make sense. Maraming bagay na hindi alam ng common person na yun talaga inaalam ko. Na maaga ka namulat sa arts, but kumuha ka ng nursing? Yeah. Curious din ako dahil ako din ang unang course ko nursing din eh. Tapos bumagsak ako sa sa stand-up comedy. So paano mo na-realize na attack na? Hindi, yun nga, yung magandang kwento yun. Yung nursing, syempre, sa batch natin, yun yung putok na na course, man. Tapos 39 today. Uy,
Birthday niya. Happy birthday. Happy birthday. Maganda siguro kung si Roger ang kakanta nito. Ito na yung pagkakataon ni Roger na bumawi sa'yo. Siya naman ang kakanta para sa'yo. Happy birthday. Hirap mo para... Ano ba genre yan? Hindi, gusto nga niya R&B eh. R&B Sige, pala. sige. Oo. Ganelo. Happy birthday. Oh, yeah, pero hindi Birthday na ako naman. magpatyo. Birthday na naman. Birthday ka na pala sa banda-bandaan. Birthday na. And nursing, ayun. At the same time... Andiyan pala yung cake natin. Hoy! Happy birthday. May lighter ba kayo? May lighter kayo? Wala na, vape na lahat eh. Uy, yun. Vape na lahat, wala na may lighter. Si Parent Apoc mahilig sa chocolate cake. Yan. Hindi, actually. Apple pie talaga. Apple pie. Sino may lighter sa audience? Ayan, si ES. Ayan, nakalagay sa message? Pakibasa na lang. Pakibasa na lang. Happy birthday. Happy birthday, Apoc, from the Cool Pals family. Thank you. Parang asap lang. Wow! Paasap na nga rin tayo dito kanina. At hindi mo na itatanong narito ang iyong mga magulang. Hindi. Call DTR. Meron silang PCR message. Andito ang... Andito rin yung kapatid mo sa US. Ang una mong ka-battle rap. Totoo sa ASAP, di ba, nagkakaroon sila. Sakto, may prod siyang sarili, di ba? Nagkaka-prod. So, mamaya si Claudine. Mamaya abangan niyo po si Claudine, Claudine Barreto. madadapa. At mamasabi niya, ay putang ina, ay putang ina. Nalagilag. Yan. So, Roger, baka may tanong ka kay Apoc tungkol sa battle. Sinong target mo i-battle ngayong taon bukod kay Pibus? Bukod kay Pibus. Siya lang. Joke lang. Ay, ano ba? Teka lang. O, kanta mo na tayo, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Ayun, kinakagala kong celebrate dito sa Cool Pals yung kaarawan ko, man. Oh, man. May gold yan, ha? May mga Oo gold. nga. Oo. Salamat, man. Saka may ka sa Vanilla. Yun lang nakita namin Vanilla eh. Vanilla. Tama. Saka huwag mong pansinin yung Gerald Napoles na binura kasi nag-guest siya last time. Galing lang kasi sila dito eh. Huwag mong babalik na rin, no? Nandun sa kabila. Parang lapid na lang. Pero yun nga, yung tanong ni Roger, may bala ka bang bumattle ka ba? Ayun, wala akong tina-target. Hindi, for the longest time, wala naman akong tina-target. As compared nung nagsisimula ako, gusto kong makalaban sa ganyan. So dumating na sa point na, di naman sa kahit sino na lang. Ayun, so gusto ko yun na challenge din ako creatively. Yun lang sa akin eh. Yun, so wala akong pakilang kilala ko, sikat ka, kung hindi, beginner ka. Gusto ko yung spark mo yung creativity ko. Yung, alam mo yun. So, bilang artist, gusto ko ganun na mapalabas mo yung best version ko. Meron na ba yan na naka-battle rap ka na nalalabas talaga yung best version? Oo. Yun. So, marami na in the past. So, siguro isa sa mga notable Smugglers, man. Yun, Smugglers na 2000. Yun, may kakwento na ako kanina, nakalimutan ko about that battle. Excited akong may makabattle kang bakla. Sa battle rap to? Sa battle rap. Sa battle rap. Battle rap naman. Sa parking lot na to. Parking lot. Just for kicks lang. Na-vision ko, within 2 years may darating na baklang rapper. Oo naman. Wala pa eh. Baka, or meron closeted lang. Hindi natin. May naka-encounter ka na bang basher face-to-face? Iyon, ang the best na tanong. Wala. So ito. Ngayon. Dahil birthday mo. Ayan! Ito ang regalo ng Cool Pals. Ang once upon a time basher mo, pero dinilit daw din niya. Palakpakan po What a natin. coincidence, ha? Bakla rin siya. Palakpakan natin, Marvin Tumor! Marvin Tumor. Hindi lang to basher. Bakit? Apoc, tinalo din niya sa Marge last year sa open mic competition. Ganito kabigat ang galit niya sa'yo.
Naalala ko yun Pero nakakatuwa kasi kung basher ka noon ni ngayon nanonood na siya. Nanonood na siya sa'yo. Yeah, kwento mo muna, Marvin. Kwento mo naman. Binura niya nung nag-open mic na si Marge. Doon lang tayo si Epok ba yung nanonood? Utang ila. Scroll siya, 20 years, 2018. yung tangin na. Ano muna? Gaano mo nakalalim ang pagkakakilala mo kay Epok bilang isang fan ng Pinoy rap? Sa kasi, Flip Top yung umusbong sila, parang comedy yung simula Parang one line, parang asaran lang Tapos yung lumabas sila talaga. Hindi ko maintindihan Tsaka immature pa ako noon Parang... Hindi. Defensive ako. Mag-explain. Dinilit ko na Parang hate comments lang na Ang aangas kasi nila nun Parang hindi ko maintindihan. Parang comedy pa. Yun. Kanina, di ba sila yung villain? Oo. Diba? Villain sila. Oo nga, yun nga. Di naman sadya, men. Di naman sa binalak namin maging ganun yung yung takbo or maging image namin. Di naman yung lyricism ko, ganun talaga Di ba? So, ayun, on a hardcore per se, ayun, sorry na. Hindi, okay lang, man. Wait, Marvin, bago umalis. Naalala mo pa kung yung comment mo? Nag-dinilig. Suntukan tayo pag nagkita tayo. Hindi, Suntukan tayo pag nagkita tayo sa Cool Pals Bar. Wala pang Cool Pals Bar nun, Wala pang bar nun. Ang aangas nyo, mag-abusayap na lang kayo. Galing tangina. May grupo kasi sila parang kampo terrorist. May grupo sila. Pucha. Pero kita mo naman ang dating hater ngayon ay na. Believer. Di ba, i-guess natin na Busayaf next time. Balik ka, Marvin. Tangin nag-full circle ang ganda. Ang galing Di ba, basher mo tapos nagkita kayo ngayon. Ang ganda. Astig yun. Di sa ang ganda kasi binuka niya Noong naintindihan niya na kung ano yung nangyayari. Parang isang tunay na duwag talaga. Paano mo ma-describe yung unang laban mo dati? Weirdo. Kasi English yun nawala yung footage ng ilang mga battles kasama sa akin. English. Yung una. Kasi parang pa dati, hindi pa napapalabas yung flip top ng isang buo. May part 1, part 2 pa. Parang yun, may limit yung YouTube na 10 minutes lang sa pagkakaalala ko. Yun, so, ayun. So, weird. Sino nakalaban mo nun? Si Verb. Ayun, Jedley, rather. Ayun, Jedley. Tapos may ilang battles na, yung controversy dati, kasi may nagnaka ng memory card, man. So, noon sa event, yun. So, big issue yun. Memory card lang. Memory card lang. Nung DSLR. Yun. Yun, so may mga ibang laban kasama sa akin, walang footage. Yun. So, ayun. So, weird yung yung feeling kasi first time. Sino suspect mong nagdakaw? Ayun. Abusayap. Abusayap. Hindi. Si Marvin, man. Tangin na Abusayap. Memory card. Joke lang. Hindi ko alam, man. So, kasi hindi ko mapagsuspetsya yung ibang MCs kasi lahat naman nag-perform na maayos. Gets ko yun naman, nakakaya yung ginawa ko, kukunin ko yung memory. Hindi, maayos naman yung mga performances. So, hindi ko alam, man. Hanggang ngayon, wala nakakaalam. Sa inyo, naabangan natin yan. May sa research namin, parang sinabi nila, nagkaroon ka ng financial struggle at muntik ka na maging hold-upper. Paano ka maging muntik? Muntik? Pumasok ka ba sa bangko tapos... Mang-hold up siya tapos na-meet niya si Marge. So, siguro, okay na. Hindi, yun nga. So, siguro, ayun, may kanta yun, man, sa album ko na 2017. Balik Alapaap. Yun, kunento ko doon yung life story ko. Para yun din yung naging foundation ng buong album, yung kwento na yun. Yun, kaya Loob ng Kabaong, perspective of a dead man. Yun yung meaning ng Loob ng Kabaong. Paano ko nakita yung mundo as a dead person. Yun,
to answer that question, dumating kasi sa punto na naghirap yung pamilya namin, man. So, Lourdes ako, private school, all my life, subdivision. Sabi, naghirap kami ng todo, man. Masaklap. Na from college, ayun, nursing, tapos muntik na din mga graduate. As in, nilipat kami yung bahay ng paulit-ulit, paliit ng paliit yung bahay, man. So, tapos dumating sa point na may evict na kami, ganong extent. Tapos yung nanay ko nag-abroad na, parang maging cashier sa sa US base sa Iraq at the time. Tapos, ayun, basang gulo ng pamilya, man. Sa Iraq siya ng cashier? Oo, ganun. Kasi wala. As in, bankrupt. Ayun, straight up bankrupt talaga kami. Yun, so, yun, TNT pa yun. Yun, na airmats ko. Tapos yung kapatid ko, kuya ko, nawala sa landas. As in, ang gulo, man. So, dumating sa point na pumapasok ng school, wala akong pamasahe. Nagwa 1, 2, 3 ako araw-araw sa jeep. Ang baon ko sa school, Skyflakes. Buong araw, Skyflakes. So, nangayaya talaga ako. As in, malnutrition talaga. No, Skyflakes, baka naman. Oo. Sa commercial. Skyflakes na naman. Oo. Ayun. Para sa walang-walang lamang ng tiyan. Pero, okay yan. Kasi may estudyante sa UP, puro pansit canton kinain niya, namatay eh. So, Skyflakes, buhay ka. Oo, buhay ako, man. Skyflakes. Skyflakes. Buhay ka. Pero yun nga, so, yun. So, lahat ng hardships na hindi ako makakain ng matino, yung, as in, yung pambili na, yung tatay ko, pambili ang laman ng bulsa, enough lang para sa isang latang sardinas, tsaka bigas. O yun, na-experience ko na kumain ng ano lang, toyo, kanin, yun lang, man. Tuyo araw-araw kasi piso lang yung isang tuyo. Po, kinuwento mo lahat ng ulam niya kanina. Okay yan. Ayun. So yun, doon papasok yung hold up. Na, as in desperate na kasi yung nag-udyok nun, pucha, sakit ng ngipin ko, wala akong pa-dentista, man. Umiiyak na ako, tangay na. Alam mo yun, siguro, ang dami na sa inyo nakaranas ng toothache, tapos hindi ka makapag-padentista. Wala kang pangkain, padentista pa kaya. Yun. So... Medyo mahirap mga hold up nun, di ba? Hold up! Ayun. Ayun. Mahirap nga. Pero, ayun, sa Antipolo ako nakatira nun. Ayun. So, interview ko sa 24 oras. Ano ang dahilan mo kung bakit yun? Ang sakit ng ngipin ko eh! Para si Bulalo lang yun. Pero grabe yung experience mo na yun. Oh, yun. So, ayun. So, ba't hindi natuloy, pare? Anong lugar yung hold upin mo sana? Sa dentist. The dentist. Dentista, no? Tabi ng subdivision sa Antipolo, madilim na part, nakaabang lang ako, may balisong ako, men. So, ganyan. Walang ikilas na masama. Gusto ko lang magpabunot. may balisong ako, men. Nakaabang ako. Pero yun din siguro na siguro nahimasmasan in a way na kasi walang dumadaan. Hindi, common man dumadaan eh. For some fucking reason, walang dumadaan at that particular moment. Gabi yun. Ayun, so syempre subdivision, may mga umuwi doon, may dumadaan. Common na dinadaanan. So walang dumadaan for some reason. Doon ako nahimasmasan. Wait lang. So parang crucial turning point din eh. So kung isipin mo, turning point, pwede lumihis ng todo to or dito tayo. Ayun. So, yun yung... Kaya, di ko na tinuloy. Parang, sige, uwi na tayo. Ganyan nangyari. Ilan taong ka nito? College ako nun. So, siguro... college. 20. Tingin mo 9 years old. Hindi ba, mga 20. 20. Ayun, 20. Yun. So, truth be told, shoutouts. Nakatapos ako dahil sa mga kaibigan, men. Nagbayad ng tuition ko. Ganong kalala, men. Shoutouts. Alam niyo kung sino kayo. Pero may moral ka, hindi ka na makla eh. Bawal sumaba. Kahit anong hirap, hold up ako.
And on that note, Saglit. Hindi naman siya naghindi eh. ngayon naman ang susunod na kakantahin ni Apoc ay tungkol sa pamamakla. Blow job na naman. Blow job. Anong next mong kakantahin? Ito para sa last song mo na. Dalawa yung hinanda ko eh. Oh, sige. Alin doon sa dalawa? Iniisip ko. Kantahin mo magkasunod. Kaya ba? Magkasunod? Hindi, sige. Palag. Birthday mo. Syempre. Sige, palag, man. Happy birthday pala isang song eh. Happy birthday pa. Ayun, so isa sa siguro nag-establish yung kanta na nag-establish sa akin bilang solo artist dahil nakilala ko bilang may kagrupo palagi. So dito na-establish nakilala ko as a solo act idolo. Yun yung sunod kong kakantahin. Yun. Know what I mean? Alam nila. Ikaw, sige, habang pumupunta ka doon sa stage, Marge, anong paboritong kanta mo? Nang-hold up ka na rin ba, Marge? Siya yung tumuloy. Hindi, curious ako nung nalaman niya yung ganong klaseng part ng story, part ng background ni Apoc. Ano yung... Yung hold up? Oo. Sobrang, I don't know, parang I felt so sad, syempre. Tapos parang mas lalo pa akong napamahal sa kanya. Kasi, yun, parang, syempre, someone who confesses something like that to you, parang ibig sabihin na importante yun para sa kanya, na malaman ko. So, parang malaking bagay yun na, wow, you're willing to share something that deep and personal with me. So, ayun. Pang ilang date nila na sinabi yun? Nakasulat sa Bumble. Sa ilalim. Siguro mga fifth date. Fifth date? Oo, mga ganun. So, ang alalim na rin pala nung every date na pinag-uusapan. Oo, palalim siya. Yun. So, ayun. What more sa 7th date? 5 years na sila eh. Ayan. Ito na po, ang Idolo by Apoc. Swabihan muna. Cool pals. Hey. Buhayin natin ang gabi. Sabihin nyo, cool pals. Say cool pals. Say cool pals. Say cool pals. Say Apoc. Say Apoc. Say Apoc. Bakit ba yung tema ng mga kanta mo ay laging kayabangan at wala man lang kayabangan? Laging wasak sa'yo kung sino man ang kumalaban at ikaw na lang palagi ang mahusay sa larangan. Yan ang paratang kadalasan ng madla, mga utak talangka, chismoso at mga bakla. Kayo ay puke na basa kasi masarap kayo nangarat ang gamit. Dikit ang dalilit magdamag sagad-sagad sa kabobohan ng aking mga kritiko. Matagal na akong habog at di ko naman nililinto. Walang tinitingala kundi sarili ko. Kung kontra ka sa titulo, kainin mo ang titi ko. Kung sino mang patok ngayon, wala akong pake. Pagkat ang paborito ko makata ay ako lang. Pwede nyo ako makikitaan ng kahit anong mali. Kaya sa akin paningin lahat kayo pano, kasi sarili ko ang idolo ko. Panis ka gago pagdura ko ng mga talatang binuo ko. Sarili ko ang idolo ko. Panigurado na burado yung mga makatang gino Diyos nyo. Sarili ko ang idolo ko. Panis ka gago pagdura ko ng mga talatang binuo ko. Sarili ko ang idolo ko. Panigurado na burado yung mga makatang gino Diyos nyo. May idolo ko na makata, sobrang angas talaga. Sa ulado mo ang bawat nilabas niya na kanta. Nagsilbing inspirasyon ang bawat letra niya. Kaya naisipan mong sumulat ng sariling kataga. Humawak ka ng panulat sabay buhos ang tinta. At sinuri mo si idolo at istilong gamit niya. Nagpakadalubhasa ka sa kanyang taktika. Di mo pansin na tawira ka sa anino ng iba. Tangina, diba? Pare kontento ka na yan. Masaya pag ang level ni idolo'y nasabayan. Pero di mo lang alam na
kaya mo nalagpasan ang iyong idolo gamit sarili mong kakayahan. Kaya sa entablado pag ikaw na ang bumibitaw, ang naririnig ko idolo mo, hindi ikaw. Ang tunay mong potensyal, lubos na natakpan ng sarili mong idolo. Pare kaya naman sarili ko ang idolo ko. Panis ka gago pag dura ko ng mga talatang binuo ko. Sarili ko ang idolo ko, panigurado na durado yung mga makatanggino Diyos nyo. Sarili ko ang idolo ko, panis ka gago pag dura ko ng mga talatang binuo ko. Sarili ko ang idolo ko, panigurado na durado yung mga makatanggino Diyos nyo. at dahil sarili ko ang hinahangaan ko, sarili ko mismo ang kalaban ko. Pag nakabuo naman lupit na kanta to, asahan mo sa punto to ng iba lang ako. Kasi sa susunod hindi makukontento, aking lalampasuhin ang nakaraang proyekto. At sa susunod ganon ulit aking proseso. Kaya talento'y paangat palagi ang progreso. Kaya ako'y mananatiling kampiyon, walang sino man sa'kin makakapigil ngayon. Pag idolo sa'king sarili ay indikasyon na bilang manunulat wala kong limitasyon. Kaya ngayon kung katangahan mo'y mananatili, aking lalagariin ang inyong mga daliri. Kasi kung nakinig ka na maigi ay ba magkaiba ang yabang sa tiwala sa sarili. Kaya naman sarili ko ang idolo ko, panis ka gago pag dura ko ng mga talatang binuo ko. Sarili ko ang idolo ko, panigurado na burado yung mga makatanggino Diyos nyo. Sarili ko ang idolo ko, panis ka gago pag dura ko ng mga talatang binuo ko. Sarili ko ang idolo ko, panigurado na burado yung mga makatanggino Diyos nyo. Para sa uling kanta, sensitibo. Para sa mga support, sa basher ko na si Marvin. Sensitive. Yaw, 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 yaw. Mabuhay mga sa chorus, man. Yaw, yaw. Yaw, yaw, yaw. Hey, hey, hey. Sensitibo ka, pre. Sensitibo ka, te. Pwede namang hindi, pwede namang hindi, pwede namang hindi, pwede namang hindi. Sensitibo ka, pre. Sensitibo ka, te. Pwede namang, pwede namang, pwede namang, pwede namang. Kilala nyo naman ako, masakit magsalita kahit sino pa madamay ko. Yan nakasanayan ko, kaya naman maraming burat sa akin. Parang pukilan na nanay mo. Ugali ko ay tiisin mo kasi di ko kailangan na hulihin ang kiliti mo. Ang pagiging sensitibo, sakit na Pilipino, reaksyon ay negatibo. Kahit na binibiro tipong magmamaktol, magkakalat, maghahanap ng sipotya sa lahat. Tanim ng galit o biglang iiyak kapag nakatanggap ng mga salita mabibigat. Wow. At kung sasabihin mo sa akin tama na't nakakasakit ka na ng damamin, sorry na tol, pero walang duda sinasabi ng utak ko, supot na puta. Sensitibo ka, pre. Sensitibo ka, te. Alam nyo na, pwede naman, pwede naman, pwede naman, pwede naman. Sensitibo ka, pre. Sensitibo ka, te. Isa pa, yo. Pwede naman, pwede naman, pwede naman, pwede naman. Marami dapat ikonsidera, reliyon, opinyon, politika. Sa estado, dadami na yung masasaktan sa maraming dahilan. Pero pare, bakit naman ganyan? Akala mo naman pisikal na nasaktan kapag nasa pagsaltaan ka na namanghang. Ano bang mayayari sa'yo? Chong, wala naman. Bakit nahasal ka ba? Pag tinawag kang pangit, magkakakansel ka ba? Pag tinawag kang hayop, magiging hamster ka ba? Sinabihan mabawa, magiging tayo ka ba? Hindi, diba? Okay ka lang, kaya sa makatuwin, okay ka lang. At wag kang babanat ang karapat-dapat tao. Gago, karapatan mo, mukha mo. Sensitibo ka, pre. Sensitibo ka, te. Alam nyo na, pwede naman, pwede naman, pwede naman, pwede naman. Sensitibo ka, pre. Sensitibo ka, te. Isa pa, yo. Pwede naman, pwede naman, pwede naman, pwede naman. Yo, gitang daliri taas. Yo, gitang daliri taas. Yo, gitang daliri itaas, 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 itaas. Gitang daliri ko sa'yo nakalaan. Kasuputan mo'y gawa mo ng paraan. Pagkat pagiging sensitibo ay mukhang tangalan. Pag nainsulto ka, di mo ikamamatayan. Kaya naman, asarap mo dagukan. Natural na sensitibo kagaguhan. Sino man may sabi na sa dugo yan, chong yan ay personal na kagustuhan.
kaya wala akong lusot. Aminin mo lang ikay sadyang marupok. At kung emosyon mo ay hindi malunok, magpatubo ng bayag para di ka supot. Kaya pag-aralan mo ng husto to, kasi wala may pakay kung ano nadaraman ang puso mo. At sa katang ito, ikaw ay nainsulto ko. Diyos ko po, pinatunayan mo lang ang puto ko. Sensitibo ka pre. Sensitibo ka pre. Pwede namang hindi, pwede namang hindi, pwede namang hindi, pwede namang hindi. Sensitibo ka pre. Sensitibo ka te, huling beses. Pwede namang, pwede namang, pwede namang, pwede namang. Yo, palakpakan niyo sarili niyo, yo. Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Uy, shoutout sa ating mga Patreon dyan. Marco, Joem Manalo, Camille Licerio, Darin Almeda, Jenner Jason Pascual, Lindley Faye, Lester Benedict Lazado, Charles Ilventura, Dan de la Cruz, Michael Uterio, Ralph Nicole Barcos, Francis Aquino, Mon Chris, Mark D, Ralph Cruz, Choki Sarmiento, Renzi Memie, M. Torrefranca, at si Candy Julion. Candy. Oh, Margie, meron ka bang mga shows na gustong i-promote? January 28 ito lalabas. Sa Feb 1, may Talking Stage. Ano siya, first try na mag-crowd work special ang Comedy Manila. So, ang mag-headline nun, 3 crowd work comedians. Tapos mag-open ako for them. Nice. Tapos Feb 8, ang tawag doon, Bakit Dito? Parang pre-Valentine's show. Kasama ko naman dito sina Chan Chan Consing at si Jeannie nandito. At si Mark Lamado. And then sa Feb 7, Roast Battle, kung saan itatalo ko si Dex Conche. At itatalo ni Marvin Tumon si Jam Perez. At predictions. mag-roast si Roger at si Kevin. One Hand. One Hand Gamer, nandito yata yan eh. At, Lahat yan sa Brick Wall BGC. Brick Wall and syempre gusto BGC. nyo marinig yung kwento ni Apok and Margie sa susunod na episode after Valentine's. Sobrang salamat, Apok. Ganda ng storya. Baka may at music. Apok, may gusto kayo promote? Hindi, social media. Album, yun. Yung mga kinanta ko. Available sa Spotify, sa lahat ng streaming platforms. Loob ng Kabaong, lumabas noong 2017. And Kampilan, lumabas noong 2023. And this year, may medyo ambitious, pero 4 na projects ilalabas ko sa isang taon. Ayun. Nice. Ayun, ambitious. Pero, tangin na, kung may magagawa nun, ako na yun. Yun. Chet, abangan natin and follow natin si Apok on Spotify. Oh, please. Sa mga socials din. Sa mga socials. Oh, ganda ng mga lyrics. Ako, January 30, Double Dragon. Kasama ko si Gold Dagal. Yan. Sa The Vault. Green Hill. Promote na rin natin ang Cool Pals Tour, Tagaytay, 4 p.m. show, February 15. Tacloban. Hoy, Please. Tacloban. Di Kita namin kayo alam sa talaga. Tacloban. Please lang, titines namin kung meron eh. Sana meron. Tacloban, February 22. Talo ba? Wag na. Tama na, gago. Cebu, March 15, mga Cebuanos. Sana panoorin nyo kami at papatawanan namin kayo sa March 15. Baguio, March 29. Yan ang ating Cool Pals Tour in preparation for our comedy special sa May. Okay, Brick Wall, BGC, Rated Gen X, GB. Ako yan po. Salamat. January 31, kung manood kayo. At para sa ating Cool Pals episode recommendation by our Cool Pals librarian, Jomar J. Jomar J, anong ma-recommend mo sa amin at sa mga bagong Cool Pals listeners? Maraming nagtatanong kasi kung kailan nag-start yung horoscope to the world. Oo. Episode 7, coincidentally, first time din mag-guest ni Boss Muma nun. Sabay sila ni Rems. Foreshadowing ito ng buong lineup. Yun. So, episode 7, balikan nyo yung unang horoscope, saka nandun si Boss Muman sa episode na yun. Yan. And maraming Thank you, Jomar. salamat, Apok.
Thank you, Marge. Thank you. Salamat. Salamat sa storya at sa musika. Yon, pakimura si John Dave kay Nigerian James. Ay, hello. What is the name? John Dave. John Dave. John Dave. John Dave. In the Beninging, you are a fucker. Ryan Rems, pamura daw si Shane Custodio. Shane Custodio, tang-ama ka. Shoutout kay Wina Lindayag. Palitan namin, paborito niyo daw po ang Cool Pals. Ito yung sa ABS, no? Ay, madam. Madam! Hey, yo. Good evening po! Good evening po. Alipin niyo po kami. Yung mga babae kasing ganda niyo, hindi po dapat murahin. Sabaw po, sabaw. Sabaw po, pero putang ina niyo po. Ba't mo inura? Hindi, syempre, alam niya, pag Cool Pals, Cool Pals, alam niya yung pamura. Oo. From Louis Anyoner, Dizon, pamura po ako in Kapampangan ng Putanay Damo Bugok. Putanay Damo, bugok ka. Putanay Damo Bugok, iyan. Kapampangan ka ba? Tosino kang longganisa kang ina mo. Kapampangan na yan. Talaga ba? Galing. Ang galing ah. From John Dave. Pamura sa asawa ko na si Mary Ann Shiva. Pinipilit ko na siya na makinig sa inyo. Paisa naman ng malutong kay Ryan Rems. Si Mary Ann Shiva. Ilocano mo. Miriam Shiva, o kininayo amin dita. Aming ngalakay kinyayo, og pagpadilpat, tibuto ti kalding, o kininayo. From Sheena Samson. Pag hindi ka pa nag-Patreon yan, abay putang ina mo na ka. Yan, from Sheena Lane Samson. Pag-group mura naman ang malutong pinakamamahal kong boyfriend na si Gio Carlos Fuelos. 1, 2, 3. Putang ina mo! Gio! From Kat Soriano, pabati po kay Chinese GB at Nigerian James. Ang pinakamamahal ko na future hobby. Sabay. Who do you want to go past? Putang ina mo, Chinese New Year pa mo eh. Pinili mo, Chinese New Year, tang ina ka. I am the captain now because Yun, because the owner of this hotel is... Tama na. Ay, Nigerian prince. From Francis Avendano, pamura na mahuhusay na maniniyot kumpare na si Adrian Castro at si Marvin Bierson. Birthday ko din pala sa January 22. Alam mo, wala talaga akong pakialam. Putang ina mo. Putang ina mo. Tapos na. Maraming salamat. Thank you very much, guys. Thank you, Epok. Margie, salamat. Roger, salamat. Thank you. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.